Hoy! Putang ina mo, Reyes! Anong klaseng pagpupugay yan? Para kang bulate na binudburan ng asin. Ang sigaw ni Major Dante Sandoval ay parang kulob na bumalot sa buong training grounds ng 17 Tamaraw Infantry Battalion sa paanan ng kabundukan ng Cordillera. Ang umaga, na dapat sana'y presko at puno ng pag-asa, ay nababalot sa takot at alinsangan dahil sa presensya ng lalaking kilala sa palayaw na buwaya. Ang kanyang tiyan ay bilugan, ang kanyang mukha'y mamantika, at ang mga matay kumikinang sa kasakiman at kalupitan. Si Private First Class Miguel, Miggy Reyes, pawisan at nanlalatang tumayo ng tuwid, ang laway ay tila natuyo sa kanyang lalamunan. Pasensya na po, sir, ang tanging na isagot niya, ang boses ay nanginginig. Pero ang paumanhin ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Lumapit si Major Sandoval, ang amoy ng mamahaling alak mula pa kagabi ay humahalo sa amoy ng pulbura at pawis. Pasensya. Ang pasensya ko, Reyes, ay kasing ikli ng pisi ng pag-asa mo sa kampong ito. Akala mo ba dahil taga Maynila ka, espesyal ka dito? Dito, lahat kayo ay basura sa paningin ko. Isang malakas na tadyak mula sa combat boots ni Sandoval ang tumama sa sikmura ni Miggy, sapat upang mapaluhod ito at mamilipit sa sakit, habang nagtatawanan ang mga alipors ng Major. Sa susunod na makita kitang tatanga-tanga, hindi lang yan ang aabutin mo. Ipapakain kita sa mga aso ko. Maliwanag. Walang sumagot. Ang katahimikan ay binasag lamang ng hirap na paghinga ni Miggy at ng halakhak ng demonyo. Ito ang kaharian ni Major Dante Sandoval. At sa kahariang ito ang awa ay isang salitang banyaga. Malayo sa impyernong iyon, sa loob ng malamig at malawak na opisina ng headquarters ng Northern Luzon Command, si Lieutenant General Corazon de la Cruz ay nakatitig sa bintana, ang mga matay nakatanaw sa malayong kabundukan. Tila ba kayang-kaya niyang aninagin ang bawat puno at bato sa Cordilleras. Sa kanyang balikat, kumikinang ang tatlong bituin, simbolo ng kapangyarihan at responsibilidad na kanyang pinasan sa loob ng 30 taon. Kilala siya bilang ang babaeng bakal ng Armed Forces of the Philippines, ang kauna-unahang babaeng umabot sa ranggong Lieutenant General. Isang alamat na ang talas ng isip at tapang sa pakikidigma ay kinatatakutan ng mga kalaban ng Estado at hinahangaan ng kanyang mga kasama. Ang kanyang mga desisyon ay kasing tulis ng balisong, ang kanyang pag-iisip ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng labanan. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pero sa likod ng bakal na maskarang iyon, may isang bahagi ng kanyang puso na gawa sa salamin, isang kahinaang hindi niya kailanman ipinakita kaninuman. Ang kanyang kaisa-isang anak si Miguel Reyes. Ang pagiging sundalo ni Miggy ay isang bagay na sabay niyang ikinararangal at kinatatakutan. Ang katotohanang ang kanyang anak ay nagsisilbi sa ilalim ng kanyang command, sa loob mismo ng kanyang area of responsibility, ay isang krus na pasan-pasan niya araw-araw. Nag-aalala siya na baka makatanggap ito ng espesyal na trato, o mas masahol pa, maging target ng mga may galit sa kanya. Kaya't minsan man ay hindi niya binisita ang unit nito. At kapag umuwi si Miggy para sa kanyang pass, pilit niyang iniiwasan ang usapan tungkol sa militar. Gusto lang niya na ang kanyang anak, tulad ng libu-libong iba pang sundalo, ay tahimik na tapusin ang kanyang serbisyo at bumalik sa kanya ng buo. Ang kanyang pagmumuni-muni ay pinutol ng isang magalang na katok. Ang kanyang aide-de-camp, isang matapat na opisyal, ay pumasok dala ang isang maliit na kahon. Ma'am, dumating na po ang nagis package mula kay Reyes. Ito ang buwanang padala ni Miggy. Sa loob nito, alam niyang naglalaman lamang ng mga maruruming uniforme na kailangang labhan at isang maikling sulat na laging may parehong mensahe, "Ma, I love you. Ingat ka palagi." Gaya ng dati, inilagay niya ang kahon sa gilid ng kanyang mesa. Ang maliit na ritual na ito ang kanyang munting kaligayahan ng umuwi sa kanyang quarters pagkatapos ng maghapong trabaho, at doon, bilang isang ina, at hindi isang general, personal na ayusin at labhan ang mga damit na amoy pawis ng kanyang anak. Iyon ang kanyang paraan upang manatiling konektado sa kanya. Gabi na. Ang buong kampo ng NOLCOM ay payapa. Sa kanyang tahimik na quarters, pagod na naupo si General de la Cruz sa tabi ng kahon. Habang isa-isa niyang inililipat ang mga maruruming damit sa laundry basket, may nakapa siyang isang matigas na bagay sa ilalim. Isang maliit na notebook, kasing laki lang ng palad, na luma at gasgas na ang itim na takip. Tiyak na hindi ito kay Miggy. Walang pangalan. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang manlabo.
Hindi ito sulat kamay ni Miggy. Ang mga letra ay kargado ng bigat, halos bumaon sa papel dahil sa diin, isinulat sa gitna ng desperasyon. Ang pangalan sa unang pahina, Corporal Marco Villanueva. Isang talaarawan. Hindi niya alam kung bakit napasama ito sa mga gamit ng kanyang anak. Siguro ipinatago lang ng isang kaibigan. Ngunit ang mga salitang nakasulat sa bawat pahina ay hindi nagbigay sa kanya ng luwag sa dibdib. Mula simula hanggang dulo, ang mga salita ay parang mga hiyaw mula sa kailaliman ng impyerno. Ika-10 araw ng Hulyo. Tinawag na naman ako ni Major Sandoval. Dahilan, hindi daw maayos ang pagkakatupi ng kumot ko. Sinipa niya ako sa harap ng buong platon gamit ang kanyang combat boots. Pakiramdam ko'y nabali ang mga tadyang ko pero hindi ako pwedeng umaray. Tumawa pa siya. Konting sipa lang, umaaray ka na. Duwag ang sabi niya. Ang sakit hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Ika-15 araw ng Hulyo. Si Private Santos hinimatay sa bodega pagkatapos bugbugin. Sabi ng mga opisyal, nagkukunwari lang daw. Hindi dinala sa medical station. Buong gabi, naririnig ko ang ungol niya. Parang ungol ng isang hayop na kinakatay. Hindi ito kampo ng sundalo. Isa itong kulungan. Unang araw ng Agosto. Si Major Sandoval ang hari dito. Ang isang salita niya ay batas. Ang mga rasyon para sa amin, ninanakaw. Ang gasolina, nawawalang parang bula. Lahat ng dapat ay para sa mga sundalo, napupunta sa bulsa niya. Sinumang maglakas loob na magsalita ay ituturing na special case at ipapatikim ang impyerno. Alam ng lahat pero walang nagsasalita. Ang takot ay ang hangin na hinihinga namin dito. Nanginginig ang mga kamay ni General de la Cruz. Ang Major Sandoval na binabanggit sa talaarawan ay walang iba kundi si Major Dante Sandoval, ang batalyon commander ng 17 Lie, Tamaraw, Batalyon, ang mismong unit kung saan nakadestino si Miggy. Ang talaarawan ay hindi lamang ebidensya ng pang-aabuso, ito ay isang testamento ng organisadong korupsyon, ng isang sistema ng pananakot at pagsasamantala. Isang detalyadong paglalarawan kung paano unti-unting winawasak ang pagkatao ng isang sundalo. Hiningal siya ng marating ang huling pahina. Ika-20 araw ng Setyembre. May night march kami sa susunod na mga araw. Pinag-initan ako ni Major Sandoval. Natatakot ako, mapakaramdam ko, ito na ang katapusan ko. Kung hindi na ako makabalik, sana'y may makahanap ng notebook na ito. Sana'y may magsalita para sa amin. Itinago ko ito sa ilalim ng mga lumang file sa bodega bilang dos. Doon, biglang natapos ang mga salita. Gamit ang nanginginig na mga kamay, binuksan ni De La Cruz ang kanyang laptop at in-access ang internal network ng NI. Hinanap niya ang pangalan, Corporal Marco Villanueva. Ang resulta ay lumabas, malamig at maikli. Status, deceased. Cause of death, accidental fall during a night march operation 1 month ago. Isang kaso na isinara. Isang aksidente. Ngunit ang talaarawan sa kanyang mga kamay ay sumisigaw na hindi iyon aksidente. Iyon ay isang pagpatay na matagal nang binalaan. Isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Miguel. Ang kanyang Miggy. Nasa gitna siya ng impyernong iyon. Alam ba niya ito? O siya na ba ang susunod na biktima? Isang takot na kasing lamig ng yelo ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bilang commanding general ng NOLCOM, kaya niyang buwagin ang buong Tamaraw Batalyon sa isang iglap. Ang mag-utos ng special investigation at tanggalan ng ranggo si Sandoval ay hindi mahirap. Ngunit kung gagawin niya yon, tiyak na malalantad ang pagkatao ni Miggy. Ang tatak na anak ng general na nagsusumbong sa nanay ay gagawing isang panibagong impyerno ang nalalabing serbisyo ng kanyang anak. At mas malala pa, sa isang organisadong pagtatakip, maaaring ang katotohanan ay tuluyan ng ibaon at si Miggy lang ang malagay sa panganib. Naharap siya sa isang napakasakit na pagpipilian, ang mabigat na tungkulin ng isang general laban sa desperadong pagnanais ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Hindi siya nakatulog buong gabi. Nang sumikat ang araw, ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit sa loob nito ay may isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Nagpasya siya. Hindi bilang isang general, kundi bilang isang sundalo at isang ina. Siya mismo ang magbubukas ng pinto ng impyerno. Pansamantala niyang ibababa ang kanyang 3 bituin at pupunta sa pinakamababang lugar upang harapin ang katotohanan.
Kinaumagahan, tahimik na ipinatawag ni General de la Cruz si Colonel Antonio Tony Luna, ang pinuno ng Inspector General's Office ng NOLCOM, sa kanyang opisina. Si Colonel Luna ay isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan, isang sundalong may integridad na bakal. Ang utos niya ay maikli at nakakagulat. Tony, maghanda ka ng isang surprise inspection sa 17 Lie Tamarao Batalyon ngayong linggo. Ang rason, audit ng supplies at logistics. Top secret classification. At sasama ako. Ang mga mata ni Colonel Luna ay nanlaki. Maan? Pero, sasama ako, pag-ulit ni De La Cruz, ang boses ay hindi nag-iwan ng puwang para sa argumento. Bilang isang rank 5 civilian employee mula sa Commission on Audit, on Special Assignment from IRI. Naintindihan agad ni Colonel Luna ang lahat sa isang tingin. Ang titig ng babaeng bakal ay sapat ng sagot sa lahat ng kanyang tanong. Masusunod, ma'am. Ganoon lang. Ang kauna-unahang babaeng Lieutenant General ng Armed Forces of the Philippines ay nagsimulang maghanda para sa isang mapanganib na pagpasok sa bulok na kaharian kung saan nagsisilbi ang kanyang anak. Itinatago ang kanyang tunay na ranggo at pagkatao. Ang katahimikan bago ang bagyo ay bumalot sa malalalim na lambak ng Cordillera. Oplan Alikabok. Iyon ang code name na ibinigay ni General de la Cruz sa misyong ito. Tulad ng pag-alis ng makapal na alikabok sa bawat sulok, determinado siyang ilantad ang bawat hibla ng katiwalian at kawalang katarungan na namamayani sa Tamarao Batalyon. Ngunit, ang tagumpay ng operasyon ay nakasalalay sa kanyang pagbabalat kayo. Isang pagkakamali lang, isang saglit na pagkalantad ng kanyang pagkatao bilang general at lahat ay guguho. Maging ang kaligtasan ng kanyang anak ay hindi na niya masisiguro. Ilang araw ang lumipas. Sa araw ng inspeksyon, maagang gumising si General de la Cruz. Hindi uniforme militar ang kanyang isinuot, kundi isang simpleng kasuotang sibilyan itim na slacks, puting blouse, at isang pares ng flat shoes. Walang kolorete sa mukha, ang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail, at nagsuot siya ng malaking salamin na may makapal na frame. Sa kanyang itsura, para lang siyang isang pagod na empleyado ng gobyerno na sanay sa trabahong papel. Sa harap ng salamin, nakita niya ang isang imahe na parehong banyaga at, sa isang kakaibang paraan, nagpapalaya. Ang bigat ng 3 bituin na pasan niya sa loob ng maraming taon ay nawala. Ang natira na lang ay ang uhaw para sa katotohanan at ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Ang inspection team ay binuo sa pinakamaliit na bilang. Si Colonel Luna, si Major Leo Gomez, isang batikang eksperto sa logistics, at 2 technical sergeant. Maging sa kanila, hindi niya isiniwalat ang buong layunin. Sinabi lang niya na ito ay isang special audit na utos mula sa itaas at ang kanyang presensya ay special request ng A. Si Major Gomez ay tila partikular na mausisa, palaging nagtatanong tungkol sa dahilan ng biglaang audit, ngunit magalang siyang iniiwasan ni Colonel Luna. Isang ordinaryong itim na van ang umalis sa headquarters ng NOLCOM, tinahak ang mga palikulikong daan ng Cordillera patungo sa kampo. Ang tanawin ng mga bundok at malinaw na ilog na dumadaan sa bintana ay tila napakapayapa. Ang isiping sa gitna ng kagandahang iyon ay nagtatago ang isang impyerno kung saan nagdurusa ang kanyang anak ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Ma'am ay, Tikora, okay lang po ba kayo? Tanong ni Colonel Luna mula sa driver's seat, sumisilip sa rearview mirror. Huwag kang mag-alala, Tony, sagot ni De La Cruz, ang boses ay mahinahon. Mula ngayon, hindi ako ang CEO. Ako si Corazon Cruz, auditor mula sa CA. Sa halip, ikaw ang dapat mag-ingat. Major lang ang battalion commander na yan. Susunod yan sa iyo bilang isang full bird colonel. Panatilihin mo ang distansya, bigyan mo ako ng pagkakataong mag-obserba ng malaya. Roger that, ma'am. Sa wakas, narating nila ang gate na may malaking arko, welcome to the home of the 5 Ye Infantry, Star Division. Pagkatapos ay ang mas maliit na gate ng 17 Lie Tamarao Batalyon. Ang kilos ng gwardiya pa lang ay nagpakita na ng irregularidad. Tamad itong sumaludo, halos hindi tiningnan ang mga papeles, at agad silang pinapasok. Isang maliit na patikim sa klase ng disiplina na umiiral sa loob. Nang huminto ang van sa harap ng batalyon headquarters, isang master sergeant na may makapal na bigot at masungit na mukha ang sumalubong sa kanila. Nang ipakilala ni Colonel Luna ang kanilang pakay, hindi na itago ng sergeant ang kanyang pagkainis. Mga taga-NOLCOM pala. Sir, bakit hindi man lang kayo nagsabi? Biglaan naman po yata.
Hindi kami nakapaghanda. Master Sergeant, matigas na sabi ni Colonel Luna, palagay ko'y naintindihan mo ang kahulugan ng salitang surprise inspection, hindi ba? Nasaan ang battalion commander nyo? Napasimangot ang Master Sergeant at iginya sila papasok. Sa hallway, ang mga sundalong nakakasalubong nila ay may mga mukhang blanko, walang buhay, parang mga larawang kupas na ang kulay. Ang isiping isa sa kanila ay maaaring ang kanyang anak ay nagpadurog sa puso ni De La Cruz. Bumukas ang pinto ng opisina ng battalion commander. Si Major Dante Buaya Sandoval ay nakadekwatro sa kanyang silya at tinanguan lang sila bilang bati. Ang kanyang mukha ay mamantika, ang mga matay may aroganteng kislap. Siya ang eksaktong demonyong inilarawan sa talaarawan ni Corporal Villanueva. Balita ko'y may bisita tayo mula sa itaas. Ngayong kasagsagan ng training cycle, ano nang maipaglilingkod ko sa inyo, Colonel? Maging sa isang koronel, wala siyang bahid ng respeto. Mabilis na lumipat ang tingin ni Sandoval kay De La Cruz na nakatayo sa likod ni Colonel Luna. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa, ang tingin ay may halong paghamak at pag-usisa. At sino naman to? Hindi niyo ba alam na bawal ang sibilyan sa kampo militar? Siya si Emil Corazon Cruz mula sa Commission on Audit, on Special Assignment from ED, paliwanag ni Colonel Luna. Kasama siya para mag-supervise ng logistics audit. Humalakhak si Sandoval. Iri. Interesado pala ang mga big boss sa pugad na to. At nagdala pa talaga ng babae. Kakaiba. Tumayo siya at lumapit kay De La Cruz, ang amoy ng alak at pawis ay sumingaw. Auditor ha? Kami ritong mga sundalo, araw-araw kaming gumugulong sa putik. Kayo namang mga taga-opisina, puro papel at ballpen lang ang hawak, anong alam nyo sa field? Lalo na't babae ka pa. Ang mga salita ay puno ng pang-insulto, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni De La Cruz. Hindi ito ang oras para magalit. Kailangan niyang gampanan ang papel ng isang ordinaryong empleyado. Palagay ko po, kailangan naming maintindihan ang realidad sa field para makagawa ng tamang pulisya. Sana po'y matuto ako sa inyo, Major. Ang kalmado niyang sagot ay tila mas lalong nagpainteresado kay Sandoval. Ngumisi ito. CJ. Kung gusto mong matuto, itong si Dante Sandoval mismo ang magiging tour guide mo. Para makita mo kung gaano kahusay naming pinamamahalaan ang aming mga gamit. Gusto niyo bang unahin ang mga papeles o diretsyo na tayo sa field? Ang kanyang tono ay puno ng kayabangan, tiwalang-tiwala na lahat ay perpektong naitago. Nabasa ni De La Cruz ang kanyang intensyon. Mahina siyang nagsalita. Gusto ko po sanang makita muna ang mga bodega. Lalo na yung pinaglalagyan ng mga personal na gamit ng mga sundalo. Nang marinig ang salitang bodega, bahagyang kumibot ang kilay ni Sandoval. Iyon ang lugar na huling binanggit ni Corporal Villanueva. Hindi pinalampas ni De La Cruz ang maliit na reaksyong iyon. Tiyak na doon nakatago ang lahat ng sikreto. CJ. Sumunod kayo sa akin. Naunang lumabas si Sandoval. Sumunod, na parang anino, sina De La Cruz, Colonel Luna, at Major Gomez. Ang mapanganib na pagpasok sa puso ng kahariang binuo sa kasinungalingan ay opisyal nang nagsimula. Sa isang sulok ng grounds, ang mga sundalong katatapos lang ng training ay nakapila. Hindi sinasadyang hinanap ng mga mata ni De La Cruz ang mukha ng kanyang anak sa hanay na yon. Ang daan na tinahak ni Sandoval ay papunta sa isang lumang logistics compound sa likod ng headquarters. Mga bodega na gawa sa yero, ang pintura ay tuklap-tuklap na at puno ng kalawang, nagbibigay ng isang madilim na pakiramdam. Huminto si Sandoval sa harap ng bodega bilang uno, ang pinakamalaki at mukhang pinakamaayos. Ito ang main logistics warehouse ng batalyon. Tulad ng nakikita ninyo, mula sa pagkakaayos hanggang sa inventory management, lahat ay perpekto. Walang mali. Sige, tingnan niyo. Kasabay ng kanyang mayabang na salita, binuksan ang pinto. Sa loob, tulad ng sinabi niya, ang mga kahon ay maayos na nakasalansan. Ang sahig ay makintab at walang alikabok. Ngunit ang mga mata ni De La Cruz ay hindi madaling malinlang. Isang perpektong-perpekto na itsura. Ang mga kahon ay mukhang kalilipat lang, ang sahig ay may mga senyales na kapupunas lang. Lahat ay nagpapahiwatig na ito ay isang entabladong minadaling itinayo para sa kanilang pagdating. Sinimulan ni Major Gomez na ikumpara ang mga listahan sa libro, nagtatanong ng ilang bagay, pero lahat ay sinasagot ni Sandoval ng walang kagatol-gatol.
Sinadya ni Colonel Luna na umatras, binibigyan ng espasyo si De La Cruz na malayang gumalaw. Nagkunwari siyang nag-obserba sa bawat sulok, ngunit ang totoo, ang kanyang atensyon ay nasa kilos ng mga sundalo. Ilang sundalo ang inutusang mag-ayos, sumisilip sa kanila habang mabilis na sumusunod sa utos ni Sandoval. Ngunit sa kanilang mga mata, nakaukit ang takot at pagsuko. Sa sandaling iyon, isang sundalo ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang batang-bata pang private, hirap na hirap sa pagbuhat ng isang mabigat na kahon. Ang mga pasa sa kanyang pulso ay nagpalamig sa puso ni De La Cruz. Hindi ito pinalampas ni Sandoval. Lumapit ito at sinigawan ang sundalo. Hayop ka! Isang kahon lang, hindi mo pa mabuhat. Nasaan ang disiplina mo? Ayusin mo yan! Napayuko sa takot ang sundalo. Ang ibang mga sundalo ay umiwas ng tingin, nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Tila ba ang karahasan ay isang pangkaraniwang tanawin na? Kinuyom ni De La Cruz ang kanyang mga palad. Gusto niyang sugurin si Sandoval at kwelyuhan ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Ang sikreto ng bodega bilang 2 na binanggit ni Corporal Villanueva. Major, mukhang napapagod na po kayo. Nagpanatili si De La Cruz ng isang kalmadong mukha at lumapit. Pwede ko po bang makita ang ibang mga bodega? Para saan po yung mga luma doon? Itinuro niya ang bodega bilang 2 na mukhang abandonado at medyo malayo sa bodega 1. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Sandoval. Ang kanyang mga mata ay naging kasintalim ng patalim. Ah, yan. Bodega yan ng mga basura at delikadong materyales. Bawal pumasok dyan. Wala kayong makikita. Malapit na rin niyang ipagiba. Pero, Major, sabat ni Major Gomez, ayon po sa regulations, kahit pa scrap warehouse yan, kailangan pa ring i-check ang contents. Naging mabangis ang mukha ni Sandoval. Wala na siyang balak magpanggap na magiliw na host. Sinabi kong bawal, bawal. Ako ang namamahala sa lugar na ito. Isang sibilyan na walang alam sa militar at isang major na mababa ang ranggo. Anong karapatan ninyong mag-utos dito? Ang kanyang arogansya ay nagtulak kay Colonel Luna na magsalita. Major Sandoval, sumusobra ka na yata. Nandito kami sa utos ng Commanding General ng NOLCOM. Commanding General? Nandito ba siya? Hanggat wala akong direktang utos mula sa kanya, tungkulin kong protektahan ang unit ko. Ang kayabangan ni Sandoval ay abot langit. Naramdaman na niyang siya ang target ng inspeksyon at ginagawa niya ang lahat para makalusot. Habang nagaganap ang pagtatalo, sa isang sulok ng grounds, ang mga sundalong nagpapahinga ay nakatingin sa kanila. At sa gitna ng mga ito, si Private First Class Miguel Reyes, ang kanina pa hinahanap ni De La Cruz. Pinapanood ni Miggy ang kaguluhan mula sa malayo, ang mga matay puno ng pag-aalala. Kumalat na sa buong kampo ang balitang may surprise inspection. At doon, napansin niya ang isang pamilyar na babae, nakatayo sa gitna ng tension. Kahit nakasalamin at simple ang damit sa anumang anggulo, iyon ay ang kanyang ina. Anong ginagawa ni Mama dito? At bakit ganyan ang itsura niya? Naguluhan ang isip ni Miggy. At sa sandaling iyon, sumabog ang lahat. Nang subukang lampasan ni De La Cruz si Sandoval para pumunta sa bodega bilang 2, tuluyan nang nawala sa sarili ang Major. Bini ka ba ha, putang ina, umungol siya, hinaharangan si De La Cruz. Sinubukang umawat ni na Colonel Luna at Major Gomez, ngunit marahas silang itinulak. Inspection team. Akala niyo kung sino kayo? Palengke ba to? Ang galit niya ay itinuon sa taong sa tingin niya ay pinakamahina. Si De La Cruz. Itinuro niya ang mukha nito, bumubuga ng masasakit na salita. Hindi ko alam kung saang basurahan ka pinulot na clerk o kung anong klaseng papel ka sa gobyerno, pero hindi ito lugar para sa mga babaeng pakialamera na tulad mo. Anong alam ng mga babae sa militar? Ha? Hindi katanggap-tanggap ang mga salita. Ngunit hindi pa doon natapos. Si Major Sandoval, na parang isang hayop na nawalan ng kontrol, ay ikinaway ang kanyang kamay at marahas na sinabunutan si Corazon de la Cruz sa harap ng lahat. Isang maikling, pigil na sigaw ang kumawala. Ang katawan ni De La Cruz ay nawalan ng balanse, ang tali sa kanyang buhok ay naputol, at ang kanyang buhok ay nagsabog. Ang kanyang salamin ay lumipad at nabasag sa semento. Umalis ka!
Umalis ka sa harap ko kung ayaw mong masaktan, sigaw ni Sandoval, hawak pa rin ang buhok niya, akmang itutulak siya sa lupa. Si Colonel Antonio Luna, sa sobrang gulat at galit, ay sumugod at hinawakan ang kamay ng Major. Gago ka. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Si Major Gomez at ang iba pang miyembro ng team ay dali-daling tumakbo palapit. Lahat ay nangyari sa isang iglap. At ang nakakakilabot na tagpong iyon, mula sa layong ilang metro, ay nasaksihan lahat ni Private First Class Miguel Reyes. Ang kanyang ina, ang kanyang inang general, ang unang babaeng Lieutenant General ng Pilipinas, ay sinasabunutan at hinihiya ng isang hamak na major. Kumulo ang dugo sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya isasabog ang kanyang katawan sa galit. Gusto niyang sugurin si Sandoval at patayin ito. Pero hindi siya makagalaw. Alam niya, sa isang iglap ng kanyang pag-iisip, na sa oras na humakbang siya, lahat ng plano ng kanyang ina, at maging ang buong karera nito, ay maaaring gumuho. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa magdugo, habang mainit na luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang tanging magagawa niya ay pagmasdan ang impyernong nagaganap, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa walang magawang galit. Nakahandusay sa maalikabok na lupa, sinubukan ni De La Cruz na habulin ang kanyang hininga. Ang hapdi sa kanyang anit at ang kahihiyan ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit walang luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng nabasag na salamin sa lupa, iwinaksi niya ang kamay ni Colonel Luna na akay sana sa kanya at mag-isang tumayo. Ang kanyang pisngi ay puno ng alikabok, ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang itsura ay kahabag-habag. Ngunit ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nag-iba. Hindi na iyon ang mga mata ng isang nagbabalat kayong auditor. Iyon na ang mga mata ng babaeng bakal. Ang mga matang nag-utos sa libu-libong sundalo. Ang mga matang kayang tumagos sa puso ng kalaban. Isang titig na naglalaman ng nag-aapoy na galit na kasing lamig ng yelo at isang determinasyong bakal na wawakasan ang lahat. Ang titig ng isang Lieutenant General ng Armed Forces of the Philippines, Corazon de la Cruz. Tinitigan niya ng diretsyo si Major Sandoval, isang malamig na ngiti ang bahagyang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos ka na ba, Major Dante Sandoval? Si Sandoval, sa harap ng misteryosong ngiti at nakakatakot na titig na iyon, ay biglang kinilabutan. Hindi pa niya alam kung ano ang kanyang nagawa. Hindi niya alam na ang kanyang hinawakan ay hindi isang mahinang babae kundi ang natutulog na tigre. Ang panimulang tunog na hudyat ng katapusan ng Peking Kapayapaan sa Tamaraw Batalyon ay tumunog na. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang oras ay tila huminto. Si Major Dante Sandoval ay may hawak pa ring ilang hibla ng buhok ni De La Cruz, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ang kabigatan ng kanyang ginawa. Sa espasyong iyon kung saan lahat ng tunog ay nawala, tanging ang paggalaw ni De La Cruz, dahan-dahang tumatayo mula sa alikabok, ang nangingibabaw. Ang kanyang mukha ay marumi, ang buhok ay gusot, ang manggas ng kanyang blouse ay punitis ang larawan ng kahinaan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang pugon na may gitnang kasing lamig ng yelo. Tapos ka na ba? Ulit niya. Major Dante Sandoval. Ang boses niya ay mahina, ngunit umalinggaw ito sa buong paligid, nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na takot kay Sandoval. Ang aura na nagmumula sa babaeng akala niya ay mahina, ay mas makapangyarihan pa sa sinumang general na nakilala niya. Anong pinagsasabi mo, baliw? Nang akma niyang itataas muli ang kanyang kamay, isang sigaw na parang kulog ang umalingaw-ngaw. Hayop ay Alam niya kung sino ni ginalawen. Iyon ay si Colonel Antonio Luna na nasaksihan ang lahat. Ang kanyang mukha ay pula sa galit, ang mga matay nag-aapoy. Binali niya ang kamay ni Sandoval. Lintik ka. Alam mo bang nasa harap mo ang Commanding General ng Northern Luzon Command? Commanding General. Ang utak ni Sandoval ay tumangging iproseso ang mga salita. Humalakhak siya na parang baliw. Ano? Commanding General. Colonel Luna, nababaliw ka na ba? Ang ng Nolcom babae. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kabalbalan. Ang kanyang mayabang at ignorante na sigaw ay walang saysay. Sa sandaling yon, dahan-dahang lumapit si De La Cruz. Ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang balikat na parang wala lang. Ang simpleng kilos na iyon ay sapat na para magyelo ang hangin. Ang kanyang boses hindi na iyon ang nahihiyang boses ng isang auditor. Iyon na ang malamig at makapangyarihang boses ng isang commander. Salamat sa iyong kamangmangan kaya ako personal na nakarating dito.
Siguro dapat pa kitang pasalamatan. Tinitigan niya si Sandoval sa mata, bawat salita ay parang patalim. Ako si Lieutenant General Corazon de la Cruz. Ang Commanding General ng Northern Luzon Command ang SIMO. Ang mga mata ni Sandoval ay nanlaki na parang sasabog. Ang babaeng bakal, Corazon de la Cruz. Isang alamat na ang pangalan pa lang ay sapat na para manginig ang mga general sa frontline. Ang taong hindi niya kailanman pinangarap na makita ay ang mismong babaeng simple ang itsura na kanyang sinabunutan at akmang itutulak. Nagsimulang tanggapin ng kanyang utak ang nakakakilabot na katotohanan. Ang kanyang mukha ay namutla, walang bahid ng dugo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, tila babagsak. Inalis ni De La Cruz ang kanyang tingin at nag-utos kay Colonel Luna. Colonel Luna. Yes, ma'am. Batay sa Article 148 ng Revised Penal Code, Direct Assault, at Article 25 ng Articles of War, Insubordinate Conduct toward Superior Officer, iaresto ang taong ito. Agad na dalhin sa military police ng NOLCOM. I-relieve siya sa kanyang pwesto bilang battalion commander. Now. Masusunod, ma'am. Inilabas ni Colonel Luna ang kanyang radyo. Alpha Team, this is Lancer. Move in. I secure ang target, Battalion Commander Dante Sandoval. Ulitin ko, I secure ang target. Authorized to use force if he resists. Pagkatapos ng kanyang utos, mula sa main gate, mga itim na tactical vehicle ng Special Reaction Unit ng Military Police ang rumaragasang pumasok, nag-iwan ng alikabok. Mga sundalong kumpleto sa gamit, mabilis na pinalibutan ang lugar, itinutok ang kanilang mga replay kay Sandoval at sa kanyang mga tapat na tauhan. Ang mga pangyayari ay napakabilis, lahat ng sundalo at opisyal sa kampo ay natulala, nakanganga sa gulat. Ngayon lang napagtanto ni Sandoval na tumawid siya sa isang linyang hindi na niya mababalikan. Lumuhod siya, akmang gagapangin ang mga paa ni De La Cruz. Ma'am General, patawad po, nagkamali po ako, nabaliw po ako, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, ngunit. Hindi na siya tiningnan ni De La Cruz. Malamig siyang tumalikod. Sumugod ang mga eni, pinilipit ang mga braso ni Sandoval, at pinusasan siya. Ang Master Sergeant at ilang opisyal na nanlaban ay sinupil din sa salang obstruction of justice. Ang puso ng Tamaraw Batalyon, kung saan siya ang hari, ay binunot sa loob lamang ng ilang minuto. Nakatayo sa isang sulok at nasasaksihan ang lahat, si Private First Class Miguel Reyes ay kinilabutan. Ang anak na umiiyak sa kahihiyan para sa kanyang ina ilang minuto lang ang nakalipas ay nawala. Sa harap niya ngayon ay ang commander ng libu-libong sundalo, ang personifikasyon ng katarungan, na sa isang hagupit ng espada ay pinugutan ang isang dambuhala. Ang pagmamalaki at paghanga ay bumalot sa kanya. Naglakad si De La Cruz patawid patungo sa kanyang anak. Ang mga sundalo ay nagsitabihan. Huminto siya sa harap ni Miggy. Kahit ang mukha niya ay marumi pa, ang kanyang tindig ay mas marangal kaysa kaninuman. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat nito. Sa isang tapik lang, nabasa na ni Miggy ang lahat ng nasa puso ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, anak. Ibabalik ni Mama ang lahat sa tama. Nilampasan niya si Miggy at hinarap ang mga sundalong tulala. Mga kasama, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Ako ang inyong commanding general. Alam kong marami kayong pinagdaanan. Pero mula ngayon, huwag na kayong matakot. Ang inhustisya ay itatama. Ang katotohanan ay lalabas. Sino man sa inyo na nakaranas ng pang-aapi o may alam sa mga katiwalian, magsalita kayo ngayon. Ako ang inyong commanding general ang magiging kalasag ninyo. Sa kanyang mga salita, natahimik ang mga sundalo. Pagkatapos, isa-isang nagsimulang marinig ang mga hikbi. Ang sama ng loob at takot na matagal ng kinimkim ay bumuhos bilang luha. Sa sandaling iyon, humakbang si Miggy. Ma'am. Si Private First Class Reyes po, nagre-report. Magsalita ka. Sa mga gamit po ni Corporal Marco Villanueva may nahanap po akong isang talaarawan. Nandoon po ang lahat ng katotohanan. Sumigaw si Miggy, ang boses ay nanginginig, at sinabi ang huling habilin ni Villanueva. Bago po siya mamatay nag-iwan po siya ng mensahe. Hanapin sa bodega bilang 2 sa ilalim ng mga lumang file. Kuminang ang mga mata ni De La Cruz. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Agad siyang lumingon at sumigaw patungo sa nakasaradong bodega bilang 2. Inspection team, sumunod ay akin.
Buksan Ienri Bodega bilang IS. Kolektahin diyan ilahat ng ebidensya. Ang mga ini ay nagdala ng bolt cutters at pinutol ang kinakalawang na kandado. Isang nakakakilabot na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw. Ang pinto ng impyerno na matagal nang nakasara ay sa wakas, bumukas. Ang lumabas mula sa siwang ay hindi lang amoy ng alikabok at nabubulok na bagay kundi ang mga daing ng mga kaluluwang pinaslang. Nang bumukas ang bakal na pinto ng bodega bilang dos, ang lumabas ay hindi lang alikabok at amoy amag. Tila mga multo ng karahasan at pagsasamantalang naganap sa Tamaraw Batalyon sa loob ng maraming taon ang sumalubong sa kanila. Ang loob ay puno ng mga sirang kagamitan at basura. Ngunit sa isang sulok, tambak na parang bundok ang mga kahon ng mga lumang filetila ipinatago ni Sandoval ng biglaan. Halugugin niyo. Hanapin ang sinasabi ni Corporal Villanueva. Baliktarin ang lahat. Sa utos ni De La Cruz, kumilos ng maayos ang inspection team at ang mga ni. Si Miggy ay kusang loob na sumama sa paghahanap. Gusto niyang tumulong sa kanyang ina na wakasan ang impyernong ito. Hindi nagtagal, isang sundalo ang sumigaw. Nahanap ko na. Dito sa sahig. May kakaiba. Nang alisin ang mga tambak na file, isang bahagi ng sementadong sahig na natatakpan ng isang tabla na iba ang kulay sa paligid ang lumitaw. Nang itaas ang tabla, isang maliit at madilim na espasyo na patungo sa isang basement ang nabunyad. Sa loob, isang lumang kahon na bakal na binalot sa maraming plastik para hindi mabasa. Ang huling kahon ni Pandora ay lumitaw na. Nang iangat ang kahon at buksan ito, lahat ay nasindak sa laman. Hindi lang ang talaarawan ni Corporal Villanueva, kundi dose-dose ng mga luma at maliliit na notebook at diary. Lahat ay mga tala ng sakit at pagdurusa ng mga sundalong dumaan sa Tamaraw Batalyon. May isang nagtago ng kanyang nabunot na ngipin sa isang maliit na plastik. May isang sumulat ng kanyang huling habilin gamit ang sariling dugo sa isang punit na papel. Hindi lang ito isang corrupt na unit. Isa itong malaking concentration camp kung saan nagaganap ang pang-aabuso. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ay nasa ilalim ng kahon. Maraming BSV flash drives at isang portable hard drive. Agad na isinaksak ni Major Leo Gomez ang isang IFESI sa kanyang laptop. Naka-encrypt ito, ngunit isang basic military encryption lang. Mabilis na nabuksan ang password. Ang listahan ng mga file ay lumitaw sa screen. Ang laman ng mga file ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ito ang mga ledger ng mga transaksyon ni Sandoval ang pagnanakaw ng rasyon, gasolina, at supplies sa loob ng maraming taon para ibenta sa black market. Ang mga pangalan ng kanyang mga kasabwat, mga bank account, at mga halaga ay malinaw na nakatala. Ang laki ng kanyang operasyon ay hindi pang isang major lang. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Major Gomez, ang mga mata ay nakatutok sa isang partikular na file. Ang pangalan ng file, listahan ng padulas. Listahan ng mga taong binibigyan niya ng lagay. Binuksan niya ang file. Ang kasaysayan ng regular na suhol ni Sandoval sa kanyang mga superior ay lumitaw. At ang pangalan sa pinakatuktok ng listahan ay nagpagulat sa lahat. Major General Ricardo Salcedo. Ang Commanding General ng 5th Infantry Division. Ang direktang superior ni General De La Cruz sa command chain, at ang pinakamataas na opisyal na may sakop sa Tamaraw Batalyon. Ang korupsyon ni Sandoval ay hindi isang individual na gawain. Ito ay bahagi ng isang malaking network na umaabot hanggang sa division commander. Napapikit sandali si De La Cruz. Ang katotohanang pinagtaksilan siya ng isang opisyal na pinagkatiwalaan niya ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon na bunutin ang buong ugat ng korupsyon. Major Gomez, ay secure niyo ang mga files na yan. Ay copy niyo sa secure server ng NOLCOM. Walang dapat mawala ni isang byte. Roger that, ma'am. Habang nagmamadaling kumikilos si Major Gomez, bahagyang nagbago ang kanyang mga mata. Nagkunwari siyang naglilipat ng files, pero palihim siyang sumulyap sa paligid. Habang ang atensyon ni De La Cruz at Colonel Luna ay nasa ibang ebidensya, mabilis niyang ginamit ang kanyang personal na cellphone at kinuhanan ng litrato ang isang bahagi ng listahan ng suhol. Masyadong mabilis ang pangyayari kaya walang nakapansin. Ngunit sa dilim, isang peres ng mga mata ang nakasaksi sa kanyang kahina-hinalang kilos si Private First Class Miguel Reyes. Naramdaman niyang may mali sa kilos ni Major Gomez, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito.
Habang nagpapatuloy ang pagkolekta ng ebidensya, lumabas si De La Cruz. Nilapitan niya ang mga sundalong nakayuko. Tumayo kayo lahat. Hindi kayo mga kriminal. Tiningnan niya ang bawat isa sa mata. Hindi ko kayang lubusang unawain ang sakit na dinanas ninyo. Pero isang bagay ang ipinapangako ko. Ang matapang ninyong testimonya ay hindi masasayang. Dadalhin ko ang lahat ng may sala sa hustisya. At babaguhin ko ang sistema para ang trahedyang ito ay hindi na kailanman mauulit sa ating sandatahang lakas. Sa kanyang pangako na may tinig ng isang ina at tibay ng isang general, muling napaluha ang mga sundalo. Sa kanilang mga matang puno ng takot, unti-unting sumilay ang liwanag ng pag-asa. Ilang sundalo ang naglakas loob na magsalita, isinasalaysay ang kanilang mga karanasan. Ang mga testimonya ay kakilakilabot, sapat na para patunayan ang laman ng kahon ni Pandora. Sa sandaling iyon, ma'am. May problema po, isang nagmamadaling boses ang narinig mula sa loob. Tumatakbong pumasok si De La Cruz at nakita si Major Gomez na may takot sa mukha, itinuturo ang laptop. Kanina lang po may cyber attack mula sa labas. May sumubok na i-access ang data sa laptop na ito. Gumana po ang firewall at na-block pero hindi po biro ang kalaban. Kasabay nito, isang urgent message ang pumasok sa radyo ni De La Cruz. Ma'am, report po. Ang Division Commander ng 5 si Major General Salcedo, humihingi po ng urgent call sa inyo. Mahigpit po niyang tinututulan ang nangyayari sa Tamarao Batalyon at hinihiling na agad na umalis ang inspection team. Sabay-sabay ang lahat. Si Major General Salcedo ay nagsimula ng kumilos. Naramdaman na niyang malapit ng mabunyag ang kanyang mga krimen at ginagamit na niya ang kanyang kapangyarihan para sirain ang ebidensya. Kuminang sa lamig ang mga mata ni De La Cruz. I cut ang lahat ng communication lines ng batalyon. Bawal ang anumang data exchange sa labas. Mula ngayon, ang kampong ito ay isolated. At sabihin niyo kay Major General Salcedo walang pahintulot mula sa akin, kahit pa siya ang division commander, hindi siya pwedeng pumasok sa unit na ito. Hindi na ito isang simpleng kaso ng korupsyon. Isa na itong digmaan sa pagitan ng isang general na gustong ilabas ang katotohanan at isang malaking puwersa ng korupsyon na gustong itago ito. At sa gitna ng digmaang iyon, ang kahon ni Pandora ay nagsisimula palang ibunyag ang mga kakilakilabot nitong laman. Sa utos ni Lieutenant General De La Cruz, ang Tamarao Batalyon ay naging isang islang isolated. Lahat ng linya ng komunikasyon, wired at wireless, ay pinutol. Ang mga pasukan at labasan ay hinarangan ng military police ng NOLCOM. Nagsimula na ang karera laban sa oras. Sa gitna ng pressure mula sa labas at posibleng sabotahe mula sa loob, ang ESU at hard drive na naglalaman ng katotohanan tungkol kay Major General Salcedo na ngayon ay isa ng kaawayay nasa mga kamay ni De La Cruz. Kaya bang i-trace ang pinanggalingan ng cyber attack? Tanong niya. Ang communications ends ng team ay nag-aalangan. Ma'am, gumamit po sila ng multiple proxy servers. Matatagalan po ang pag-trace. Pero ang huling signal na trace po sa isang cell site malapit dito sa kampo. Tagaloob. Ang mga mata ni De La Cruz ay dumaan sa mga miyembro ng kanyang team, Colonel Luna, Major Gomez, at ang dalawang inse. Posible bang may traitor sa kanila? Naalala niya ang ibinulong sa kanya ni Miggy. Kanina po sa bodega, si Major Gomez may kinuhanan ng litrato sa cellphone niya. Sa gitna ng kaguluhan, binaliwala niya ito. Pero ngayon, lahat ay kahina-hinala. Ngunit walang ebidensya. Hindi niya maaaring pagdudahan ang isang mahusay na opisyal base lang sa sabi ng kanyang anak. Samantala, sa headquarters ng 5 Infantry Division, nagkagulo nang mawalan ng kontak sa Tamarao Batalyon. Si Major General Salcedo ay parang isang hayop sa hawla, pabalik-balik sa kanyang opisina. Ang direktang pag-atake ng Commanding General ng NOLCOM sa kanyang batalyon at ang pagputol ng komunikasyon ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Naalala niya ang maikling text na palihim na ipinadala ni Major Gomez bago maputol ang lahat, nahanap na ang listahan. Kinilabutan siya. Isang krisis na maaaring tumapos sa lahat. Dinampot niya ang telepono. Ang tinawagan niya ay hindi ang NOLCOM o ang IRI, kundi isang matagal ng padrino sa loob ng Department of National Defense. General, si Salcedo po ito. May nagaganap na abuse of authority sa NOLCOM. Si DT, General De La Cruz, binaliwala niya ang due process at pinparalisado ang isang frontline unit.
Maaari itong magdulot ng seryosong butas sa ating border defense. Mahusay niyang binaluktot ang katotohanan, ginawang isang national security crisis ang isang internal corruption case. Sinimulan niyang buuin ang isang naratibo na si De La Cruz ay isang cancer na sumisira sa estabilidad ng militar. Ang hindi nakikitang kamay ay nagsimula ng gumalaw. Hindi nagtagal, tumunog ang satellite phone ni De La Cruz. Ang tumatawag, isang deputy chief of staff mula sa Yiliw. Kahit hindi niya direktang superior, ito ay isang taong may bigat. General De La Cruz, nakarating na sa akin ang report tungkol sa insidente dyan. Ano man ang dahilan, ang pagparalyze sa isang combat unit ng isang frontline division ay isang extreme measure. Sa ngayon, i-pull out mo muna ang inspection team at i-turn over ang kaso sa Criminal Investigation Service. Poprosesuhin natin yan ng patas. Ang boses ay malumanay, ngunit sa loob ay may malamig na babala. Huwag nang palakihin ang gulo. Naramdaman ni De La Cruz ang presensya ng isang malaking network sa kabilang linya. Hindi nag-iisa si Salcedo. Ang kanyang mga protektor ay parang sapot ng gagamba na umabot na hanggang sa ili. Sir, nauunawaan ko po ang inyong pag-aalala. Ngunit ang ebidensyang nahanap namin dito ay hindi lang simpleng korupsyon. Ito ay isang seryosong issue na maaaring yumanig sa pundasyon ng ating sandatahang lakas. Itataya ko po ang aking karangalan bilang isang opisyal na personal na tatapusin ang kasong ito. Magalang ngunit matatag niyang tinanggihan ang utos. Sa kabilang linya, ang malamig na boses ay nagsalita muli. General De La Cruz, yang katigasan ng ulo mo ang magpapahamak sayo. Naputol ang linya. Ang tulay pabalik ay sinunog na. Mag-isa niyang lalabanan ang isang dambuhala. Noong gabing iyon, isang tensyon na parang bago ang bagyo ang bumalot sa Tamaraw Batalyon. Ang mga eni ay naghigpit ng seguridad, ang inspection team ay walang tulog na sinusuri ang mga ebidensya. Ang naka-encrypt na portable hard drive ay isang malaking problema. Gumagamit ito ng isang high-level civilian encryption, iba sa sistema ng militar. Para ma-decrypt ito, kailangan ng at least 48 hours, maliban na lang kung may access tayo sa supercomputer ng Cyber Command, sabi ng Communications NC. 48 hours. Makakatagal ba sila hanggang doon? Bandang 2:00 ng madaling araw, habang lahat ay pagod na, nangyari ang insidente. Nagsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw bago tuluyang bumalot ang dilim sa buong kampo. Brownout. Dapat ay agad na umandar ang backup generator, ngunit walang nangyari. Putang ina! Ginalaw din nila ang generator, mura ni Colonel Luna. Nagkagulo ang pansamantalang analysis room. Lahat ay umaasa sa liwanag ng flashlight at cellphone. Protektahan ang ebidensya. Kunin ang hard drive, sigaw ni De La Cruz. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang umalingaw-ngaw. 3, 4 na lalaking nakabonet ang tumalon papasok mula sa bintana, may hawak na mga kutsilyo at batuta. Hindi sila mga sundalo. Sila ang mga problem solvers na inupahan ni Salcedo. Aray! Isang AC ang bumagsak, tinamaan ng batuta. Iisa lang ang target ng mga goons, ang laptop at ang portable hard drive. Mga hayop! Si Colonel Luna at ang mga ni ay sumubok na harangin sila, ngunit sa dilim, dehado sila. Si Major Gomez ay nagtago sa ilalim ng mesa. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si De La Cruz. Binali niya ang kamay ng isang guon at inagaw ang kutsilyo nito. Ang kanyang katawan, na sinanay sa loob ng dekada, ay kasing husay ng isang Special Forces operator. Mabilis niyang sinaksak sa tagiliran ang isa pa at sumigaw, Miggy. Kunin mo ang hard drive at umatras ka. Si Miggy, na tumutulong sa isang sulok, ay natauhan. Walang pag-aalinlangan niyang niyakap ang laptop kung saan nakakonekta ang hard drive. Sa sandaling iyon, si Major Gomez, na nagtatago sa ilalim ng mesa, ay biglang tumayo. Nagkunwari siyang haharangin ang daan ni Miggy, pero pasimple niyang pinatid ito. Aray! Bumagsak si Miggy, nabitawan ang laptop. Tumama ito sa sahig, at ang hard drive ay tumalsik sa dilim. Hanapin niyo! Yung hard drive, sigaw ng isa sa kanila. Sa gitna ng dilim at gulo, sinipa ang pinto at isang tao ang pumasok. Tinutukan siya ng flashlight. Ang Master Sergeant, ang tapat na alipors ni Sandoval. Hindi alam kung paano nakalaya siya. Hawak niya ang isang fire extinguisher. Ngumisi siya ng masama, itinaas ang fire extinguisher at itinutok sa
hard drive na nasa sahig. Katapusan na ng lahat. Huwag, desperadong sigaw ni Miggy. Nang akmang ibabagsak ng Master Sergeant ang gamit, isang nakabibinging putok ng baril ang pumunit sa dilim. Lahat ng paggalaw ay huminto. Ang putok ay nagmula sa direksyon kung nasaan si De La Cruz. Hawak niya ang pistola ng isang FE na natumba. Usok ang lumalabas sa dulo ng baril na nakatutok hindi sa Master Sergeant kundi sa fire extinguisher na hawak nito. Isang putok na yumanig sa gabi at nagpabago sa takbo ng laban. Ang nakabibinging putok ng baril ay pumunit sa dilim at kaguluhan. Sa isang iglap, lahat ng galaw sa mundo ay tila huminto. Ang hinal ng mga goons, ang ungol ng mga sugatang sundalo, ang kaluskos ng mga papelahat ay nagyelo. Sumigaw sa sakit ang Master Sergeant at nabitawan ang fire extinguisher. Ang bala ni De La Cruz ay hindi tumama sa kanya. Sa halip, binutas nito ang handle ng fire extinguisher na hawak niya. Ang puwersa ng bala ay pumunit sa bakal, nagdurog sa mga buto ng kanyang kamay, at ang pressure sa loob ay sumabog, nagbuga ng puting pulbos na bumalot sa buong silid. Isang perpektong tira. Natigilan ang mga goons. Akala nila'y isang madaling trabaho lang ito sugpuin ang isang mahinang babaeng empleyado at ilang opisyal. Ngunit sa dilim, ang mga mata ng babaeng iyon ay nagniningning, kasing lamig ng kamatayan, naglalabas ng isang nakakakilabot na aura. Ang babaeng sinabunutan nila kanina lang ay nakatayo ngayon doon, isang kamay ay may hawak na baril, marangal na parang isang diyosa ng digmaan. Ang nakamamatay na katahimikan ay binasag ni Colonel Luna. Ngayon hulihin silang lahat. Hindi pinalampas ang pagkakataong nilikha ni De La Cruz, si Colonel Luna at ang mga ni ay nag-regroup at sinugod ang mga natigilang goons. Nagsimula muli ang isang marahas na bakbakan sa dilim, ngunit ang laban ay pumanig na sa kanila. Nataranta ang mga goon sa biglaang pag-atake at hindi na nakapanlaban ng maayos. Hindi nagtagal, dumating ang reinforcement mula sa labas at tuluyan nang nakontrol ang sitwasyon. Nag-flicker ang mga ilaw, isa-isang bumukas ang mga emergency lights, at pagkatapos ay bumalik ang kuryente sa buong kampo. Ang analysis room ay isang larawan ng digmaan gasirang mesa at upuan, nagkalat na papel, at sa sahig ay puting pulbos ng fire extinguisher at dugo. Sa gitna nito, ang mga goons ay nakaposas at ang sugatang Master Sergeant ay umuungol sa sahig. Habang lahat ay nakahinga ng maluwag, si Miggy ay nakatingin sa ibang direksyon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Major Leo Gomez na awkward na tumatayo mula sa ilalim ng mesa. Habang lahat ay nakikipaglaban, ano ang ginawa niya? Hindi makalimutan ni Miggy ang pakiramdam ng sadyang ipatid siya nito. Yung hard drive may sumigaw. Lahat ng mata ay napunta sa sahig. Ang hard drive na nabitawan ni Miggy, sa kabutihang palad, ay bumagsak sa isang tumpok ng mga file at mukhang buo pa. Ako na. Ang unang nag-react ay si Major Gomez. Sumugod siya na parang isang bayani, dinampot ang hard drive, pinagpagan ito, at lumapit kay De La Cruz. Ma'am, report po. Ligtas po ang ebidensya. Ako na po ang magtatago nito. Ang kanyang tapat na itsura ay nagpakalma kina Colonel Luna, ngunit si De La Cruz ay tahimik lang na nakatingin sa kanya, ang mga matay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Miggy at bumulong. Si Major Gomez po. Siya po ang pumatid sa akin kanina. At nang damputin niya yung hard drive, may kakaiba po siyang ginawa sa palad niya. Bahagyang kumunot ang noo ni De La Cruz. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Major Gomez. Magaling, Major. Akin na. Okay lang po, ma'am. Ako na po. Sinabi kong akin niya eh. Sa utos na yon, napilitang ibigay ni Gomez ang hard drive. Pagkakuha nito, agad na tinawag ni De La Cruz ang communications NC. Check mo. Tingnan mo kung may sira. Agad na ikinonekta ng NC ang hard drive sa kanyang gamit. Pagkatapos ng ilang sandali, namutla siya. Ma'am, imposible, anong problema? Ang magnetic field po ng hard drive totally corrupted. Parang na-expose po sa isang napakalakas na magnet. Malamang po lahat ng data sa loob wasak na. Ang mga salitang iyon ay muling nagpayelo sa hangin. Ang ebidensyang ipinaglaban nila ng kanilang buhay sa isang iglap ay naging basura. Gulat na lumingon si Colonel Luna kay Major Gomez. Major, anong ginawa mo? Napatalon si Gomez, sumisigaw na parang inosente. Wala akong ginawa. Siguro sa gitna ng gulo, nabagok yung hard drive kaya nasira.
Paano ko magagawa yan? Mariin siyang tumanggi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Tahimik na tiningnan ni Dela Cruz ang bulsa ng kanyang uniforme. Pagkatapos ay tumango siya sa isang A. Lumapit ang Effie, kinapapan ang bulsa ni Gomez, at inilabas ang isang maliit, bilog, at itim na bagay na kasing laki ng palad. Isang degausseur. Isang device na gumagamit ng malakas na magnetic field para permanenteng sirain ang data sa storage devices. Ano ito, Major Gomez? Yan magnet po yan para sa cellphone holder ko. Nagkakamali po kayo, isang logistics expert na nagdadala ng isang non-essential civilian device. Sa isang top-secret inspection mission kung saan critical ang security. Ang boses ni De La Cruz ay kasing lamig ng yelo. Hindi na kailangan ng karagdagang ebidensya. Ang testimonya ng kanyang anak, ang sirang hard drive, at ang degausseur na nakuha sa kanyang bulsa lahat ay tumuturo sa isang katotohanan. Ikaw ang nag-leak ng impormasyon kay Salcedo. At kanina pa hinihintay mo ang pagkakataong saksakin kami sa likod. Ang mukha ni Gomez ay nasira. Lumuhod siya. Ma'am, hindi po ako maniwala po kayo sa akin, ayoko nang makinig. Malamig na tumalikod si De La Cruz. Kahit ang puso niya ay nasusunog sa sakit ng pagkakanulo, hindi niya ipinakita ang kanyang emosyon. Arestuhin si Major Leo Gomez sa salang conspiracy at espionage. Kuhanin niyo sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Salcedo. Mula ngayon, lahat ng miyembro ng team ay mag-ooperate under mutual surveillance. Hindi ko na palalampasin ang isa pang traidor. Ang traidor ay nalantad na, ngunit ang sitwasyon ay nasa pinakamalala. Ang pinakamahalagang ebidensya ay tila nawasak na. Sa sandaling iyon, ang communications NC, na may desperasyon sa mukha, ay maingat na nagsalita. Ma'am, hindi pa po siguro huli ang lahat. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Dahil magnetic damage po ito at hindi physical, kung magagamit natin ang high-end recovery equipment ng Nolcom Cyber Command, may maliit na posibilidad na ma-recover natin ang kahit isang bahagi ng data. Maliit po pero sulit subukan. Ang mga salitang iyon ay parang isang maliit na kislap sa madilim na gabi. Muling nag-alab ang mga mata ni De La Cruz. Magaling. Mula ngayon, ang ating nag-isang misyon ay dalhin ang hard drive na ito pabalik sa Nolcom headquarters ng ligtas. Ano man ang mangyari. Ngunit sa harap nila ay isang malaking pader na nagngangalang Major General Ricardo Salcedo. Isang tao ngayon ay gagamitin ang lahat ng kanyang lakas para pigilan sila. Ang anino ng pagkakanulo ay lumipas na, ngunit isang mas malaking bagyo ang paparating. Ang pagkakanulo ni Major Gomez ay parang huling babala kay Major General Salcedo. Ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa oras na mailabas ni General De La Cruz ang sirang hard drive mula sa kampo, hindi lang ang kanyang karera, kundi ang buong buhay niya, ang magtatapos. Isang hayop na na-corner ang pinakamabangis. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ang Tamaraw Batalyon ay tuluyan ng napalibutan. Kumilos na si Salcedo. Gamit ang dahilan na ang kampo ay pinasok ng mga armadong grupo na nagdudulot ng security threat, idineploy niya ang Reconnaissance Batalyon at Mechanized Infantry Batalyon ng kanyang dibisyon. Hinaharangan ang lahat ng daan papunta at palabas ng kampo. Maging ang airspace sa itaas ay kinontrol, bawal ang anumang helicopter na lumapit. Isang standoff na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng militar ang naganap. Ang inspection team ng isang command ay pinalibutan ng puwersa ng isang subordinate division. Ito ay isang malinaw na insubordination, isang kudeta. Lumitaw si Salcedo sa isang command vehicle na may loudspeaker sa harap ng blockade. Lieutenant General De La Cruz, nasa loob, makinig ka. Bilang division commander, hindi ko maaaring palampasin ang iyong pag-abuso sa kapangyarihan na nagdulot ng kaguluhan sa aking area at naglagay sa aking mga tauhan sa panganib. Itigil mo na ang inspeksyon at isuko ang lahat ng materyales sa military police ng 5 Kung hindi, ituturing namin kayong banta sa seguridad at mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Mahusay niyang binaliktad ang sitwasyon, ginawang kalaban ang general na nag-imbestiga ng korupsyon para gawing lehitimo ang kanyang rebelyon. Sa loob ng command post ng Tamaraw Batalyon, ang hangin ay mabigat. Tanaw sa bintana ang mga armored vehicle ng dibisyon na nakatutok sa kanila. Ma'am, report po, sabi ni Colonel Luna, ang boses ay mababa. Putol pa rin po ang komunikasyon sa labas. Ang puwersa lang po natin ay isang team ng ISIA, kung sasabak tayo, wala po tayong laban.
Ang desperasyon ay gumuhit sa mukha ng lahat. Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Tahimik si De La Cruz, ang mga matay nakatutok sa mapa. Ang kanyang isip ay gumagana ng mas mabilis at mas malamig kaysa dati. Ang pagsuko ay hindi opsyon. Kung susuko siya dito, ang pagkamatay ni Corporal Villanueva at ng iba pang biktima ay mawawala ng saysay, at ang militar ay mananatiling lubog sa kumunoy ng katiwalian. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi tayo susuko. At hindi tayo mamamatay dito. Itinuro niya ang mapa. Habang ang mga mata ng kalaban ay nakatutok sa harap, pupunta tayo sa lugar na hindi nila inaasahan. Sino dito ang mas kabisado ang lugar na ito kaysa sa akin? Sa sandaling iyon, si Miggy, na tahimik na nakatayo, ay humakbang. Ma'am. Alam ko po ang isang lugar. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. May sikretong daan po ang mga lumang sundalo dito. Isang emergency tactical tunnel na ginawa noong panahon ng digmaan para sa biglaang pag-atake. Sarado na po ito ngayon at wala sa mapa, pero dumadaan po ito sa gilid ng bundok at lumalabas sa labas ng perimeter. Sinubukan na po namin ng ilang kasama na pasukin yun dati. Isang sinag ng pag-asa. Nag-alab ang mga mata ni De La Cruz. Anong kondisyon ng tunnel? Madadaanan ba? May mga bahagi pong gumuho at maraming paniki at insekto, kaya delikado. Pero kung mag-iingat, kayang-kaya pong daanan. Ang plano ay nabuo sa isang iglap. Gumawa si De La Cruz ng isang matapang na desisyon. Magaling. Simulan ang Oplan Alisdaga. At ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Isang mapanganib na sugal. Una, magpapanggap akong tatanggapin ang kondisyon ni Salcedo at makikipagnegosasyon. Ako mismo ang lalabas sa blockade para makuha ang atensyon niya. Pangalawa, habang nangyayari iyon, isang maliit na escape team, kasama ka, Colonel Luna, at si Miggy, ay dadaan sa tunnel. Ang tanging misyon ninyo, dalhin ang hard drive sa Nolcom. Pangatlo, para bigyan kayo ng oras, ang natitirang iya ay gagawa ng diversionary tactics sa loob. Agad na tumutol si Colonel Luna. Ma'am, hindi pwede. Masyadong. Delikado na iwan kayong mag-isa. Ako na lang po ang maiiwan. Utos Colonel. Matigas ang boses ni De La Cruz. Ang target ni Salcedo ay ako at ang hard drive na ito. Kailangan kong maging pain para makalabas kayo. Ang misyon mo ay hindi protektahan ako, kundi protektahan ang katotohanan. Si Private First Class Reyes ang magiging mata at paa mo. Tiningnan niya ang kanyang anak. Sa mga mata nito, sa kabila ng takot, ay may matibay na tiwala sa kanya. Hinawakan niya ang balikat nito. Anak ay Private First Class Reyes. Ibinibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang misyon. Kaya mo ba? Opo, mamaam. Itataya ko po ang buhay ko para magampanan ito. Agad na nagsimula ang operasyon. Si De La Cruz, walang dalang armas, ay sumakay sa isang command vehicle at dahan-dahang lumapit sa blockade. Lahat ng mata ng puwersa ni Salcedo ay nakatutok sa kanya. Akala ni Salcedo ay susuko na siya at mumisi ito. Kasabay nito, sa gubat sa likod ng kampo, ang escape team sina Colonel Luna, Miggy, ang communications NC, at dalawang armadong pay nasa harap na ng pasukan ng tunnel. Ang pasukan ay natatakpan ng mga baging at damo, parang bibig ng isang halimaw. Binuksan ni Miggy ang kanyang flashlight. Ako na po ang mauuna. Sumunod lang po kayo sa akin. Tiningnan ni Colonel Luna ang anino ng kanyang general na mag-isang pumapasok sa pugad ng leon at pagkatapos ay ang anak nito na walang alinlangan na pumapasok sa dilim. Magkadugo sila at ang kanilang determinasyon ay mas matibay pa sa bakal. Tara na. Ang tagumpay natin ang magliligtas sa commanding general. Sumuong ang escape team sa kadiliman. Ang desisyon ng babaeng bakal ay magsisindi na ngayon ng pinakamaliwanag na apoy mula sa pinakamadilim na lugar. Huminto ang sasakyan ni De La Cruz sa gitna ng mga nakapalibot na puwersa ni Salcedo. Nang bumukas ang pinto at mag-isa siyang bumaba, lahat ng ingay ay nawala. Daan-daang sundalo ang napahinto sa paghinga, nakatingin sa babaeng general na walang armas na papalapit sa kanila. Sa kanilang mga mata, bukod sa pag-iingat, ay mayroon ding paghanga. Bumaba si Major General Salcedo mula sa kanyang sasakyan, mayabang na sumalubong. Sa wakas, gumawa ka rin ng matalinong desisyon, General. Ang walang kwentang paglaban ay magdudulot lang ng kapahamakan.
Major General, ang boses ni De La Cruz ay kalmado ngunit nagyelo. Tumawid ka sa isang linyang hindi na mababalikan. Isang division commander na pinalibutan ang kanyang si. Alam mo ba kung anong krimen yan sa ilalim ng batas militar? Ako? Ang nanggugulo dito ay ikaw, General. Ako'y nagtatanggol lang sa aking mga tauhan, sagot ni Salcedo, ang mga mata ay nasa likod ni De La Cruz, sa ebidensyang akala niya ay dala nito. Isuko mo na ang ebidensya, at susubukan kong ayusin ito ng maayos. Ayusin ng maayos? Ngumiti si De La Cruz. Sige, papayag akong makipagnegosasyon. Pero may kondisyon. I-pull out mo ang lahat ng tropa mo at bigyan mo kami ng ligtas na daan. Pagdating namin sa Nolcom, opisyal kong ituturn over ang lahat sa hili. Siyempre, hindi ko masisiguro kung paano isusulat ang pangalan mo doon. Mahusay siyang bumibili ng oras. Ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nagpagulo sa isip ni Salcedo. Saan nang gagaling ang kumpiyansa ng babaeng ito? May alas ba siyang hindi ko alam? Habang nag-aalangan si Salcedo, ang oras ay tumatakbo para sa escape team. Samantala, ang escape team ay hirap na hirap sa dilim ng tunnel. Wala silang makita maliban sa liwanag ng flashlight ni Miggy. Ang hangin ay malamig at basa, may tumutulong tubig mula sa itaas at may mga gumagalaw sa ilalim. Ingat po! Mahina po ang kisam sa parteng to, ang babala ni Miggy. Ang NC ay mahigpit na yakap ang bag na may hard drive, na parang sariling buhay. Ilang sandali pa, isang malaking tumpok ng bato at lupa ang humarang sa kanilang daan. Gumuho ang isang bahagi ng tunnel. Lintik! Sarado na, desperadong sabi ng isang A. Nanigas din si Colonel Luna. Huli na para bumalik. Habang nag-aalangan sila, tiningnan ni Miggy ang itaas na bahagi ng tambak. Hindi pa po. May maliit na siwang sa itaas. Kung huhukayin natin ng kaunti, kasya na po ang isang tao. Walang pag-aalinlangan, gamit ang kanilang mga kamay at bayoneta, naghukay sila. Nabasag ang kanilang mga kuko, nagdugo ang mga palad, pero walang tumigil. Sa wakas, isang butas na kasya ang isang tao ang nabuo. Ako na ang unang dadaan para i-check. Pagkatapos, ipasa ang ebidensya, at sunod-sunod tayong dumaan, utos ni Colonel Luna. Habang nagaganap ang kanilang desperadong pagtakas, biglang nagbago ang sitwasyon sa labas. Isang urgent message ang pumasok sa radyo ni Salcedo. Isang lihim na mensahe mula sa nakakulong na si Major Gomez. Nalinlang niya ang gwardiya. Ang mensahe, pain lang. Ang tunay na daan tunnel. Namula sa galit ang mukha ni Salcedo. Nalinlang siya ng babaeng iyon. Hayop ka, sigaw niya kay De La Cruz. Tapos na ang laro mo. Hulihin yan. At sa kanyang radyo, Recon Team, pumunta sa labasan ng Bacau Tunnel. Walang makakalabas ng buhay. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga armas kay De La Cruz, ngunit hindi siya nataranta. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, kumagat ka na rin. Ang tunay niyang layunin ay iipit ang pangunahing puwersa ni Salcedo dito. Inactivate niya ang isang maliit na transmitter na nakatago sa kanya. Samantala, ang escape team ay malapit na sa labasan. Sa dulo ng tunnel, isang maliit na liwanag ang lumitaw. Malapit na tayo, masayang sabi ni Miggy. Nakalabas na sila sa impyerno. Paglabas nila sa isang maliit na clearing sa gubat, ang sumalubong sa kanila ay hindi ang hangin ng kalayaan. Click! Clack! Click! Ang malamig na tunog ng dose-dosenang baril na sabay-sabay na kinakasa. Mga sundalo ng Reconnaissance Battalion ni Salcedo, nakakamuflahe, perpektong nakapalibot sa kanila. Sa harap, nakatayo si Major General Salcedo, hawak ang isang pistola, may ngiti ng demonyo. Welcome, mga daga. Hinihintay ko na kayo. Ang pag-asa ay naging desperasyon sa isang iglap. Ang kanilang pagtakas ay nagtapos sa kamay ng kaaway. Nagkatinginan sina Colonel Luna at Miggy, ang kanilang mga mukha ay blanko. Ang maliit na apoy sa dilim ay tila pinatay ng isang mas malaking kadiliman. Ang hangin sa labas ng tunnel ay kasing lamig ng kamatayan. Ang lamig na nagmumula sa dose-dosenang dulo ng baril ay tila humihiwa sa kanilang balat. Si Miggy, Colonel Luna, at ang buong escape team ay nasa isang bitad. Si Major General Salcedo ay lumapit, ang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Itinuro niya ang bag na yakap ni Colonel Luna. Salamat sa pagod mo, Colonel.
Itong mahalagang bagay na to, personal mo pang inihatid sa akin. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Sumenyas siya sa isang opisyal na marahas na inagaw ang bag at ibinigay sa kanya. Inilabas ni Salcedo ang hard drive, iwinawagayway na parang tropeo. Dahil lang sa isang pirasong bakal na to, muntik nang masira ang 20 taon kong serbisyo. Akala ng lintik na De La Cruz na yan, kaya niya akong gipitin gamit ito. Tumawa siya ng mapanghamak, inihagis ang hard drive sa lupa, at akmang apakan ito. Huwag, sigaw ni Colonel Luna, akmang susugod ngunit hinarangan ng puluhan ng rifle. Sa sandaling iyon, si Miggy, ang mukha ipuno ng dugo, ay tumitig kay Salcedo. Ang mga taong tulad mo ang kahihiyan ng unipormeng yan. Hindi ka sundalo. Isa kang parasito na sumisira sa bayan. Ha? Isang tuta na tumatahol bago mamatay. Sinampal ni Salcedo si Miggy. Muling dumugo ang gilid ng labi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natinag. Sa halip, mas lalo itong nag-apoy. CJ, bibigyan ko kayo ng huling pabor. Itatala kayo bilang mga bayaning namatay sa isang ambush ng kalaban. Isang karangalan, hindi ba? Itinutok ni Salcedo ang kanyang pistola sa noo ni Miggy. Napuno ng desperasyon ang mga mata ni Colonel Luna. Ito na ba ang katapusan? Sa mismong sandaling iyon, ang leeg ng isang sundalo sa likod ni Salcedo ay sinakal ng isang kamay mula sa dilim at tahimik na hinila. Isang maikling tikrak ang narinig. Iyon ang simula. Mula sa lahat ng sulok ng gubat, mga itim na anino ang nagsimulang lumitaw. Walang ingay, walang bakas. Nilapitan nila ang mga piling sundalo ni Salcedo, gamit ang mga kutsilyo at combat techniques para patahimikin sila sa isang iglap. Isang perpektong ambush. Naramdaman ni Salcedo na may mali, ngunit huli na ang lahat. Kalahati ng kanyang puwersa ay na-neutralize na. Ang natitira ay napalibutan na ng mga lalaking nakaitim na uniforme. Sa kanilang balikat, ang patch ng isa ay Scout Ranger Regiment, ang pinaka-elite na unit ng Philippine Army. Huwag gumalaw, Eli, mabubuhay kayo. Ibaba gan in armas. Nagbago ang hari ng gubat sa isang iglap. Si Salcedo, sa sobrang gulat, ay akmang kakalabitin ang gatilyo, ngunit isang malakas na pagtama sa kanyang pulso ang nagpatalsik sa kanyang baril. Isang rubber bullet mula sa isang Scout Ranger sniper. Habang sumisigaw sa sakit si Salcedo, isang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa gubat. Ang commanding officer ng Scout Rangers, isang batikang koronel. Lumapit siya kay Salcedo, tiningnan ito ng may paghamak. Sa utos ni Lieutenant General Corazon de la Cruz, Commanding General ng NOLCOM, inaaresto si Major General Ricardo Salcedo, leader ng isang armadong pag-aklas. De la Cruz, bulong ni Salcedo, hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, ang tunog ng helicopter ay pumunit sa himpapawid. Isang malaking combat helicopter ang lumitaw, tinutukan sila ng searchlight, at mga sundalong nakaitim ang nagsimulang bumaba gamit ang lubid. Ang Special Reaction Unit ng NOLCOM. Bumaba ang helicopter, bumukas ang pinto. Ang bumaba si Lieutenant General Corazon de la Cruz. Ang taong akala niya ibihag niya. Nakasuot siya ng combat uniform, marumi, pero ang kanyang tindig ay parang isang diyosa ng digmaan. Sa likod niya, ang buong puwersa ng NOLCOM na ngayon ay kontrolado na ang Tamaraw Batalyon. Tapos na ang panghuhuli ng Daga Ricardo. Ang mukha ni Salcedo ay nasira sa gulat. Paano? Paanong nangyari ito? Nasa bitag kita. Ang target ko, mula pa sa simula, ay hindi ang hard drive. Ikaw. Itinuro ni De La Cruz ang relo sa kanyang pulso. Hindi ito ordinaryong relo. Ito ay isang special device para sa mga general, may satellite communication at emergency beacon. Nang palibutan mo ang Tamaraw Batalyon, nag-utos na ako ng deployment sa Scout Rangers at ipinadala ang eksaktong coordinates ng lugar na ito. Habang nagpapanggap akong nakikipagnegosasyon, ang mga Rangers ay pumasok na sa buong kabundukan, naghahanda para sa iyo. Ang escape team ay pain lang para ilabas ka dito. At ako ang pain para kumpletuhin mo ang iyong krimen na rebelyon. Inilabas niya ang isang maliit na voice recorder. Lahat ng banta mo, lahat ng utos mong pagpatay sa aking mga tauhan, malinaw na nakarecord dito. Ngayon, ang kaso mo ay hindi na lang korupsyon, kundi rebellion. Pagbabanta sa national security. Pagtataksil sa bayan. Lahat ay isang malaking dula na naganap sa kanyang palad. Tuluyan nang natalo si Salcedo.
Humalakhak siya na parang baliw at biglang sumugod sa hard drive na nasa lupa isang huling desperadong pagtatangka. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang paa, isang tao ang humarang sa kanya. Ang kanyang anak si Miguel Reyes. Ang katawan niya ay puno ng sugat, pero ang kanyang mga mata ay mas matibay kaysa dati. Dito nagtatapos ang panahon mo. Sa sandaling yon, sinunggaban siya ng mga Scout Rangers. Ang kanyang bulok na kaharian ay gumuho sa harap ng tapang ng isang ordinaryong sundalo at sa talino ng isang pambihirang general. Ang insidente ay yumanig sa buong bansa. Sa ilalim ng direktang superbisyon ni General de la Cruz, ang data sa sirang hard drive, sa tulong ng mga eksperto, ay na-recover. Ang mga pangalang lumabas dito ay nagpayanig sa buong sandatahang lakas. Simula kay Salcedo at Sandoval, isang malaking network ng korupsyon na umaabot hanggang sa IRI at INU ang nabunyag. Dose-dosenang mga general at opisyal ang napilitang hubarin ang kanilang uniforme at harapin ang batas. Iyon ang pinakamalaking paglilinis sa kasaysayan ng militar. Ang Tamaraw Batalyon ay binuwag at muling itinayo. Sa ilalim ng bagong pamunuan, ang mga sundalo ay hindi na nabubuhay sa takot. Sila ay mga tunay na magkakapatid na may dangal na naglilingkod sa bayan. Ilang araw ang lumipas, sa mismong grounds kung saan nagsimula ang lahat, isang memorial service ang ginanap para kay Corporal Marco Villanueva at sa iba pang mga biktima. Ang nagbigay ng eulogy, si General de la Cruz, nakasuot ng simpleng uniforme na walang ranggo. Hindi bilang isang general, kundi bilang isang sundalo, isang ina na naghahatid sa mga anak na nauna na. Sa basag na tinig, nagsalita siya. Ngayon, inihahatid natin ang ating mga kasama mga anak na hindi natin naprotektahan. Upang ang kanilang sakripisyo ay hindi mawala ng saysay, upang sa lupang ito ay wala ng lugar para sa mga demonyong nakasuot ng uniforme, ang ating sandatahang lakas, mula ngayon, ay muling isisilang. Naway sa kabilang buhay, makahanap kayo ng kapayapaan. Isang mainit na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang unang luha ng babaeng bakal. Ang luhang iyon ay tumulo sa lupang bas ng dugo ng Tamaraw Batalyon at yumanig sa puso ng lahat ng naroroon. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ni De La Cruz ang kanyang anak na naghihintay sa isang sulok. Isang awkward na katahimikan ang namagitan. Okay ka na ba, ma? Naunang tanong ni Miggy. Tinitigan siya ng matagal ni De La Cruz at pagkatapos ay mumiti. Isa ka ng mahusay na sundalo Private First Class Miguel Reyes. Iyon ang pinakamataas na papuri na maibibigay ng isang ina sa kanyang anak at ng isang commander sa kanyang tauhan. Namula ang mga mata ni Miggy. Natuto po ako sa inyo, ma'am. Wala na silang sinabi pa. Ngunit sa kanilang mga mata, nakita nila ang tiwala, respeto, at isang pagmamahal na mas malalim pa sa dugo. Sa papalubog na araw, ang watawat ng Pilipinas, simbolo ng bagong pag-asa, ay matatag na iwinawagayway. Ang maliit na apoy sa dilim ay naging isang dambuhalang apoy na tumupok sa kasamaan, at ang mga luha sa kampong iyon ay sa wakas, nagkaroon ng tunay na kahulugan ng dangal at katapangan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang katotohanan, gaano man ito subukang ibaon, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas. At kung minsan, ang kailangan lang ay ang tapang ng isang tao para sindihan ang apoy na iyon. Ang tapang ng isang sundalo at ang walang kapantay na lakas ng isang ina. Ano ang masasabi niyo sa kwento ni General Corazon de la Cruz at ng kanyang anak? Naniniwala ba kayo na ang hustisya ay palaging mananaig? I-comment sa ibaba ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at magpapamulat sa ating lahat. Hanggang sa muli. Hoy! Putang ina mo, Reyes!